Pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na magpapataw ng 12% VAT sa mga digital services, streaming platforms at online shops. Ang tanong, tataas din ba ang singil sa mga subscription? Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Now watching ang pagpapataw ng buwis sa digital services gaya ng Netflix, Disney Plus at iba pang streaming platform. Isinabatas na kasi ang value-added tax on digital services law matapos itong pirmahan kanina ni Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin, papatawan na ng 12% VAT ang lahat ng digital services platform na nakabase sa abroad pero kumikita sa Pilipinas. Bukod sa mga online streaming, sakop din ang online shopping. If your presence in the Philippine market is as real as your profits, then your tax responsibility should also be equally tangible. But make no mistake, we are not imposing new taxes. We are simply strengthening the authority and streamlining the process of the BIR to collect value-added tax on digital services. Tinatayang aabot sa 105 billion pesos ang kikitain ng gobyerno sa susunod na 5 taon mula sa VAT ng digital services. Yun nga lang, mukhang ordinaryong mamamayan na naman ang mapapakamot ulo. Pwede kasing ipasa sa mga consumer ang dagdag buwis, kaya nanganganib din ang pagtaas ng singil ng online products, services at subscriptions. Kaya si Val, nasuki sa online shopping, magtitipid daw muna. Magbabawasan lang po siguro ako ng mga ino-order kasi siguro din po hindi po ako makaka-order nung mas gusto kong mga ibang brand na damit. Ayon sa Bureau of Internal Revenue, hindi nila pwedeng pagbawalan ang mga digital service platform na magpatong ng presyo o singil. If they will increase their prices by so much, they will also lose their customers at the same time. So I'm sure they will not do that. It's not a wise business decision. So definitely papasa lang nila talaga sa consumers. That's why we were recommending before na dapat i-require muna na mag-register at magbayad sila ng income tax dito. Pero exempted sa batas ang mga educational digital service platform gaya ng online courses, trainings at webinars na gamit ng private educational institutions o yung mga institusyon na accredited ng DepEd, CHED at TESDA. Sabi ng Department of Finance, makikipag-ugnayan ng gobyerno sa mismong online marketplace para mabantayan ang kanilang sellers. Bukod sa multa, pwedeng tuluyang mablock ang hindi sumunod sa batas. May 70 araw ang gobyerno para maglatag ng implementing rules and regulations para sa batas na ito. Kaya posibleng coming soon pa sa susunod na taon ang pagpapatupad nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.